ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, sa naging panayam nga po ng sikat na Hollywood actor na si Michael White, napag-usapan nito mga idol ang naging bakbakan ni Errol Spence Jr. at Terence Crawford matapos ang kanilang super fight na bakbakan halos 2 buwan na ang nakakalipas. Kung saan mga idol ayon kay Michael White, meron daw siya matalik na kaibigan na siya daw ang close-in trainer ni Errol Spence sa kanyang training camp nito sa laban niya kay Terence Crawford. At prangka sinabi ng close friend ni Michael mga idol sa kanya, 1 buwan bago ang undisputed fight ng 2 welterweight superstar, na hindi daw talaga ready si Errol Spence sa laban nito kay Terence Crawford. Wala na daw ang dating Spence kagaya ng dati. Makikita naman daw kasi ito mga idol sa galawan ni Spence sa training, kung saan pati daw sa sparring nito, halos madudurog lang daw siya sa mga sparring mate niya. Dumating pa nga daw sa punto mga idol na nagsuggest ang kaibigan ni Michael na ipagpaliban muna ni Spence ang laban nito kay Crawford dahil sa mga oras na yun wala talaga sa hulog si Errol Boy. Dagdag pa ni Michael White mga idol, hindi naman daw sa dinedisrespect nito si Crawford, pero ang panalo daw nito kay Errol Spence ay wala siya malaking credit na makukuha dito base po sa personal na opinion ni Michael, dahil ang tinalo nito na Errol Spence ay isa lamang average fighter na kahit sino man daw sa kanilang division posible talunin si Spence sa bakbakan, kung saan mga idol isa napakasakit na real talk to para kay Crawford bilang kinikilala na pound for pound king ngayon. Marami kasing bumabatikos kay Crawford dahil sa resume nito bago nilabanan niya si Spence na pangkanto lamang, at si Spence daw ang kanyang ticket para tingalain ang kanyang pangalan bilang best fighter sa buong mundo. Pero sa ganitong statement mga idol ni Michael, tila balik kanto boys ang resume ni Terence Crawford. Samantala pagdating naman kay Errol Spence, tungkol sa mga sinabi ni Michael White na kahit sinong boxer dudurugin ang dating unified champion sa bakbakan, talagang nasuportahan ang ating prediction dati mga idol, sakaling na ikasang sagupaan ni Manny Pacquiao at Errol Spence dati, na isama sana ni Pacman si Errol Boy sa kanyang mga koleksyon ng mga undefeated fighter na tinalo niya sa laban. Pag ganun na version na Spence ang nakalaban ni Boss Manny, kahit 42 years old na ang Pinoy, paniguradong top yes talaga ang abutin ni Spence sa laban. Lalo pa mga idol kung mapapansin nyo sa laban nito kay Crawford, hindi pa bihasa si Spence na lumaban sa mga kaliweting fighter. Partida pa yun mga idol, hindi natural na kaliwete si Crawford kumpara kay Pacman na simulat sa pool. Veterano na gumamit ng kaliwang kamao para durugin ang kalaban sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po lumabas ang balita na undercard lamang ang laban ng angas ng Pinas General Casimero kontra kay Yukimori Oguni na gaganapin sa October sa Japan, kung saan mga idol pinabulaanan ito mismo ng kampo ni Cuadro Alas ang issue. Fake news daw ang balita at walang katotohanan na undercard sa Casimero, kung saan mga idol bukod sa nagpakita ng poster ang magkapatid na Casimero na nagsasabi na sila ang main card ng boxing event, nadulas din po sila mga idol at sinabi na ang kanyang makakalaban na dating super bantamweight champion na si Oguni, itinatingnan lang nila mga idol na parang tricycle driver sa bakbakan. Sa madaling salita mga idol, easy lang ituwa sa akin ni Cuadro Alas sa laban dahil wala itong kapasidad makipagkumpit sa kanya nang wasakan na mukha sa ibabaw ng boxing ring. Well, natutuwa tayo mga idol na malaki ang kumpiyansa ni Casimero na mananalo ito kay Oguni sa isang impresibong paraan, pero gayon pa man dapat pa rin ito paghandaan ng Hapon dahil hindi ito magiging kampiyon sa dibisyon na walang rason o may ibubugas sa bakbakan. Mga tricycle driver lang yung kalaban natin, basta ang importante manalo tayo at may inuwi fight tayo.